Shearline umiiral sa extreme no Luzon pagitan ng Taiwan at Batanes Group of Islands hindi sa Central Luzon. Easterlies, mas magdudulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi pa rin ng bansa ngayong araw maging sa Visayas at Eastern Mindanao. Kaya matinding alinsangan na mas mararamdaman natin sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas at Mindanao, mas iiral ngayong araw. 95W, posible na agad itaas bilang isang shallow tropical depression at kapag pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility by approximate November 15 or 16 ay maaaring tawagin itong si Kabayan. At ang pag-enhance, posible ni 96W rin, dito pa rin ang mamalagi sa may bandang Marshall Islands, binabantayan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, November 12, 2023. Ang oras sa ating voice prompt ngayong umaga ay alas 10:10 na ng umaga. Well, medyo malinsangan na ang maiiral sa atin sa Luzon. Kabilang na ang Metro Manila at bahagi ng Central Luzon at ibang karatig ng Calabarzon and the rest of Visayas at ilang parte ng Mindanao. Yung sinasabing easterly sa Central Luzon, medyo disagree po ako doon mga folks dahil ayon sa official ni Pag-asa ay meron daw tayong shearline na umiiral sa may Central Luzon. Hindi po. Ayon sa aking update ng aking live Himawari 8 doon sa VARS, makikita po ang shearline na nasa bandang extreme North Luzon, pagitan po yan ng Taiwan at Batanes Group of Islands. Mas makakaranas sila doon ng mga pag-ulan. Bagamat dito sa bahagi ng Central Luzon, mas iiral po ang mas maaraw at alinsangang panahon. Pero siyempre, iiral ang mga kalat-kalat na pag-ulan dahil po sa epekto pa rin ng ating easterlies o easterlies wind flow dito sa silangang bahagi ng bansa natin na magdudulot pa rin mga accumulation ng mga kaulapan na may dalang mga tubig ulan na magpapaulan nga. Mula dyan siyempre sa silangan ng bansa at ilang bahagi ng Eastern Visayas at ilang bahagi rin ng Eastern Mindanao. Siyempre, ilang pulo-pulong mga kaulapan at mga paulan na iiral nitong maghapon ay isahan din ang mga isolated rain showers kabilang ang Metro Manila. Pero hindi yan dulot ng shearline dahil malayo po ang shearline natin. Nasa extreme Northern Luzon po ito. Sa ating current conditions, sa forecast po, gloomy, medyo windy po at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan, West Grace Park. At makikita sa ating live CCTV snapshot, makikitang maaraw po despite na may mga ilang partly cloudy o few clouds ang makikita dito sa amin sa Caloocan. So, siyempre, epekto yan ng patuloy pa rin na umiiral nating easterly wind na nagpapaulap sa atin sa Metro Manila hanggang sa bahagi ng Quezon Province. Pakanluran po ang daloy niyan at sumasalubong yan sa malamig na simoy ng temperatura sa kanluran bahagi naman ng Luzon, which is nagdudulot nga po ng mga isolated rain showers. Wala po tayong shearline dito sa may Central Luzon pababa, nasa extreme Northern Luzon pa rin ito na nag-accumulate sa Taiwan. Kaya kung titingnan nyo ang weather reports ng Taiwan, nakakaranas pa rin sila ng mga ilang moderate and heavy rain showers patuloy pa rin ngayong araw. At sa ating lowest temperature na naitala na ating weather station kaninang 5:20 AM ay nasa lowest of 26.2 degrees Celsius po ang naitala. Kahapon nakapagtala kami ng medyo maalisangan pa rin na temperatura na umabot sa 32.3 degrees Celsius. Kahapon yan ng hapon, 2:02 PM. Ibig sabihin, bahagyaring mataas ang ating heat index na nasa 41.7 degrees Celsius ang naitalang heat index sa amin sa Caloocan kahapon. Well, kung titingnan natin sa mga init factors, iba't ibang bahagi ng bansa mula sa iba't ibang weather stations mula kay Pag-asa, kung sisilipin natin, mukhang naka-offline yung data feed mula kay Pag-asa. So mukhang blanco yung kanilang server ngayong linggo. Hindi natin alam, maaaring nagkaroon sila ng maintenance ngayong linggo dahil Sunday ngayon at walang pasok sa ahensya. So maaaring nagsasagawa sila ng preventive maintenance ngayong araw. So wala tayong makikita na heat index ngayon, maging ng kanilang forecast ng heat index sa ating data feed. So, maaaring wala rin tayong makikita sa ating global spectral model
So magbabase tayo sa computer models maya-mayang konti lamang mga folks. Pero sa ngayon, ang naitala na aking weather station so far na heat index ay inuulit ko ay mabot ng 41.7 degrees Celsius, ang pinakamataas naming heat index. Sa ating PSC streams in 24 hours or in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamalinsangang temperatura sa kanila at 35.1 degrees Celsius. Sa Baguio City, sa lowest temperature sa bansa, sa Baguio ay stationary lamang at 17.2 degrees Celsius na pinakamababa sa Luzon. Maliwanag lamang na wala po tayong shelley na umiiral dahil po ay mas malakas ang easterly wind flow natin. Kaya yung inulit ko yung report ni Pag-asa ngayong umaga na mayroon daw tayong shear line sa Central Luzon, medyo disagree po ako doon. Yan ay epekto ng ating easterlies na nagdudulot po ng kalat-kalat pag-ulan ngayon. At makikita natin, maalinsangan ngayon ang temperatura natin ngayon. Kasalukuyan, nasa 32 degrees Celsius po ang ating temperatura ngayong umaga. Malinaw po, wala po tayong shear line sa Central Luzon. Dahil pagka ang shear line nasa Central Luzon, asahan po mas mababa ang temperatura natin sa Metro Manila. So, balik tayo sa ating PSC streams. Ang ating precipitation total na nanguna sa pinakamataas na inulan ang Kalapan, Oriental Mindoro ay umabot sa highest violent rain showers na nasa 145 millimeters ang total rainfall sa kanila. Sa amin sa Caloocan, wala kaming naitalang pag-ulan. So sa loob ng isang linggo ay 2.4 mm lamang ang naging total rainfall namin. So way below normal po ang naging pag-ulan namin sa nakalipas na isang linggo dito sa amin sa Caloocan City. Sa ating outside humidity, bahagya po katamtaman ang ating outside humidity at 70% pero bumababa ito ng 2% since last hour. Napakataas po ang ating atmospheric pressure at 1,014 hectopascals. Ito ang magsisilbing dahilan para ang mga low pressure area o anumang bagyo, inulit ko, ay kikilos na mas mababa ang track ng mga bagyo. Kapag ito ay nanatiling mataas sa atin sa Luzon o sa Hilaga, makakapekto yan sa kilos ng mga bagyo sa katibugan, which is mas mababa ang magiging track ng bagyo. Tataas man yan pero medyo bahagya lamang. Gaya na ating analysis nga nung isang araw ay magpo-project ang mga bagyo either Eastern Visayas o pagitan ng Bicol Region or Eastern Visayas or kung mas mababa ay pagitan ng Eastern Visayas at Northern Mindanao. Expected yan mga folks ha. At ngayon ay nag-update na naman ang ating outside humidity. Kabababa lang ang 69%. So mukhang nagiging drier po tayo sa Metro Manila mga folks. So take note yan. At sa ating high tide and low tide status ay nasa 4 hours and 20 minutes tayo to low. So natiling mataas ng bahagya pa rin ang ating level ng karagatan dyan sa Manila Bay. Tuloy-tuloy lamang dahil by 2:41 AM started ay nasa low tide po tayo. So mula 2:41 PM medyo layo-layo muna kayo sa pangingisda dyan sa Pampang. Medyo layo-layo muna mga bandang hapon po mga folks. Wala tayong komento sa ating air quality. Maganda pa rin ang ating air concentration ha. Hopefully tuloy-tuloy yan mga folks. At yung ating almanac sumikat ng haring araw kaninang 5:55 AM at nasa lulubog ito mamayang 5:24 PM. Almost new muna po tayo at waning crescent, 2% na lamang yung liwanag. Halos hindi na ito kita. Yung sisinag sa buwan ay sisikat naman kinabukasan na ng madaling araw, 5:36 AM at lulubog naman na ito kinabukasan naman ng hapon at 4:35 PM. So halos hindi na natin ito makikita. Then almost umaga na ito nagmo-moonrise at hapon naman ito nagmo-moonset. Sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas sa puto ng Lunes, partly cloudy po ang maghapon natin at may mga early rainfall daw tayong inaasahan ngayong umaga. Maaaring hindi sa Metro Manila, maaaring dyan sa may silangang bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon, especially ng Bicol Region, epekto pa rin ng ating easterlies 100% chance daw ang uulanin sa Metro Manila according dito sa aking forecast. Well, tingnan na lamang natin dahil maaaring hindi sa amin sa Caloocan, maaaring sa bandang Quezon City yan mga folks, all the way papasok na yan ng Tanay Rizal all the way hanggang Quezon Province. Then dyan mas accumulated ang water vapor. Bukas, ganun din, magiging partly cloudy din daw maghapon, pero mababa rin ang chance na pag-ulan at 24%. In today, highest temperature expected natin dito sa NCR ay nasa 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature ay aabot ng 25 to 26 degrees Celsius.
Ngayon sa ating local weather advisory, sinasabi daw na may shear line tayo na naka-apekto sa Central Luzon. Well, disagree. Disagree po tayo dito mga folks dahil ang shear line ay nasa extreme Northern Luzon po. Ang easterlies po ang nagpapadulot ngayon ng pag-ulan, especially sa Eastern Luzon area. Ang Central Luzon, bagamat maulap pero mas mataas ang temperatura natin at drier ang ating magiging lagay ng panahon ngayong umaga. Dahil mataas masyado ang ating shear line sa may Eastern Luzon parte ng pagitan niya ng Batanes Group of Islands at Taiwan. Kaya ang Taiwan at ang Batanes Group of Islands ang mas nakakaranas ng mga pag-ulan dulot ng shear line. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita naman ninyo. Malinaw naman sa ating satellite imagery na ang shear line, ayan po, pagitan niya ng Taiwan. Or sa ibang mga meteorologists, sinatawag yan na frontal system o Mayo front. Yan. Yung Mayo front o frontal system. Which is nadudulot po ng shear line sa pagitan na yan. Yan. So, hindi ko malaman paano naging conclusive kay Pag-asa na ang shear line ay nakakapekto sa Central Luzon. Dahil wala naman tayong nakikitaan na shear line dyan sa bahagi ng Central Luzon po. Kundi easterlies ang nakikita natin at mainit na hangin na sumasalubong yan dito sa malamig na temperatura at yung pagitan na yan nagdudulot naman ng mga pag-ulan dyan sa bahagi ng eastern part ng Luzon. At gaya kapon, kakapekto pa rin yan ng mga pag-ulan lalo na sa may silanghang bahagi ng bansa. Typically, ang eastern part ng Luzon, maging lalo na dyan sa bahagi ng Quezon Province, pababa ng bandang Camarines Norte. Mas nakakaranas sila nga ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan. At mainit ang simoy ng hangin. Malinaw naman sa ating satellite imagery, ayan yung shear line na nakikita natin. Ayan So, very questionable sa akin how come na nagkaroon ng shear line di sa may Central Luzon. Samantalang yung frontal system natin ay kitang-kita naman ay nasa extreme Northern Luzon. Kung sisilipin natin sa AIM, halos hindi natin nakikita yung shear line dito. Pero sa taas, ayan kitang-kita pagitan niya ng Taiwan. Maging sa VAR, malinaw din ang senyales ng shear line na yan sa may extreme Northern Luzon, pagitan niya ng Batanes Group of Islands. So, sa mga official natin sa Pag-asa, medyo pag-aralan po natin muli ito dahil mukhang medyo slight yung ating information regarding shear line. Dahil po ang ating shear line, ayan po, yung frontal system Mayo front ay nasa taas po. Ayan pagitan niya ng Batanes Group of Islands. Napakalinaw naman po yan mga folks. At yung medyo tuyo na hangin dito, ayan po, ay nagdudulot po yan mula yan sa ating easterlies surface wind flow na umiiral din sa may silangang Pasipiko natin. Siyempre, yung pagitan na yan, yung edge na yan ng shear line ay nagsasalubungan yan. Of course, magdudulot yan ng mga accumulation ng mga kaulapan sa pagitan na yan, magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At mapapansin ninyo, ang bahagi ng Taiwan ay despite na malamig, ay nakakaranas din sila ng mga malakasang pag-ulan. So, yung shear line po, inulit ko na sa taas po yan. Kanino naman yan sa ating mga satellite imagery, kahit na sa TRE, kung sisilipin natin, yung responsible sa cloudiness at edge ng bawat shear frontal systems natin na mas nakikita yan kapag gumagamit tayo ng infrared DMS. Yung mga shear lines, mas nakikita yan. Ayan nasa taas. Wala tayong nakikitang shear lines dito sa bahagi ng Central Luzon, kundi flow lamang ng hangin mula sa Pasipiko o yung mainit na hangin mula sa dagat at Pasipiko. Yung accumulation ng kaulapan dito sa may bandang Baler Aurora at Kasiguran Aurora ay dulot yan ng salubungan dahil nga po sa easterlies. At wala po tayong nakikitaan dito ng shear line. Maging sa dust line, ang linaw-linaw naman mga folks, wala tayong nakikita rito. Kundi nasa extreme Northern Luzon pa rin yung nagdudulot ng shear line o frontal system natin. Ayan So wala po rito sa may Central Luzon. So medyo questionable sa akin bakit nagkaroon sa Central Luzon mga folks. Anyway, ano man ang balita ay ito ay aking analysis at makikita natin sa extreme Northern Luzon magiging katamtaman na lagay ng panahon. Puro isolated rain showers lang din ang iiral sa Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley man yan hanggang sa bahagi ng Isabela magiging katamtaman na lagay ng panahon at may mga partly cloudy ang iiral. Isolated rain showers lamang iiral sa bahagi nga po ng Aurora Region at sa buong bahagi ng Quezon Province. Walang masyadong kaulapan sa bahagi ng Camarines Norte. So,
Asahan natin sa maghapon, isolated rain showers lang din ang iiral dyan sa may silangang bahagi ng Bicol Region at the rest ng Bicol Region area. At mula dyan sa may bahagi ng Ilocos Norte hanggang La Union, hanggang Pangasinan, magiging katamtaman din ang lagay ng ating panahon na may mga isolated rain showers din pagdating ng hapon o gabi at asahan din ang mga localized thunderstorms, especially sa may bahagi ng Bataan area at ilang bahagi ng Angeles, Pampanga at Zambales dahil meron tayo kasing cluster na kaulapan dyan na namumuo na expected na magpapaulan silang bahagi maging sa may bahagi ng Mindoro at Palawan area. Pero mula Central Luzon hanggang Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Mapa, Batangas, Laguna area man yan, magiging katamtaman, may mga ilang party at some mostly cloudy ang iiral sa atin. Pero asahan po ang medyo mataas na temperatura natin. Pero ang isolated rain showers ay hindi pa rin natin niro-roll out. Dahil magiging dynamic po, epekto ng ating easterlies na sasalubong sa silangan ng bansa na magdudulot ng mainit ng temperatura at the same time magkakaroon ng mga pag-ulan lalo na mamayang hapon. So take note yan ha, kabay lang na ang Metro Manila at Central Zone. So despite na medyo mataas ang ating temperatura, makakaramdam tayo ng medyo mainit at alinsangan. Pero makakaranas din tayo ng mga localized thunderstorms, especially pagsapit ng tanghali hanggang hapon mga folks. And the rest nga ng Bicol Region, nabanggit ko na po kanina, at buong the rest ng Southern Luzon ay makakaranas tayo ng katamtaman, medyo maaliwalas at partly cloudy at ilang few clouds ang iiral. Pero pagsapit ng hapon ay yung forecast ng mga uulanin ay aasahan o hindi rin natin inaasahan yan dahil nga po sa epekto ng ating tuloy-tuloy na mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko o yung ating easterlies wind flow. And the rest ng Visayas region ay magiging maaliwalas din at maalinsangan ang lagay ng panahon. Magiging partly cloudy rin ang iira, may ilang mostly cloudy, especially sa bahagi na yan ng Eastern Samar region. Dahil may mga ilang cluster na kaulapan din nag-accumulate dahil sa epekto ng water vapor dahil sa mainit na easterlies. Pero the rest ng Visayas ay magiging maganda at maaliwalas, pero asahan din ang maalinsangan temperatura. So hindi na natin isa-isahin yan dahil ang buong Visayas ay maaliwalas ang hipapawirin. Expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. And the rest ng Mindanao naman ay mas maulan ang umiiral ngayon sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Diyan sa kaduluduluhan ng Zamboanga, mula dyan sa isla ng Basilan at Hulu-Sulu, magdala po ng pananggalang sa ulan, then expected may mga ilang heavy rain potential dyan. Lalo na sa bahagi ng Zamboanga City at Basilan at Hulu-Sulu. Ingat sa potential na pagbaha kung bigla ang malakasan ang buhos mga folks. Pero the rest ng Mindanao region, sa ngayong umaga, magiging maaraw po at maalinsangan ang temperatura natin dyan ha. Pero yung mga scattered na mga pag-ulan mula sa silang bahagi ng Mindanao ay expected ditong mamayang hapon at mga bandang gabi, maging ng mangdaling araw. Normal yan mga folks, kapag masyadong mainit ang temperatura natin sa umaga at pagsapit ng hapon ay bumababa po ang temperatura, magdudulot naman yan ng condensation ng ating water vapor na naiipon sa himpapawid at bubuhos yan pagsapit ng hapon o ng gabi o ng madaling araw mga folks. So ngayon, yung monsoon trough kasi ay medyo malayo-layo pa, sa may bandang Palaw pa po. So sa susunod siguro na 24 oras, lalapit yan ng Eastern Mindanao. So paghandaan yan mga folks. Magdudulot yan, probably siguro mga bukas o sa susunod na araw. So mga Monday o Tuesday, yung monsoon trough niyan ay expected lalapit yan sa Eastern Mindanao at parting Visayas na magdudulot naman ng may ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sa ngayon, medyo maalinsangan muna ha ang iiral sa buong Visayas at Mindanao area. Well, dako muna tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector ay sisilipin natin yung status D95W. So far, nanatiling walang paglakas muna o nanatiling walang paglakas sa kanyang wind speed and wind gust pero yung kanyang central air pressure mas mababa na po at 1,004 hectopascals since 10 o'clock AM ngayong umaga. Bagamat bumababa ang atmospheric pressure ay doon pa lamang siguro nagsisimulang mag-accumulate yung upward low convection. Kung titingnan natin dito at namataan ang layo na o sentro na ngayon nito. And as of 10 o'clock AM namataan ang sentro ngayon ni 95W sa layong 1,588 km. Silangan pa rin ito ng Southern Mindanao o ng bandang Mati. Base sa aking starting point, nasa Mati ito. At sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa layo 1,588 kilometers na lamang ito. Almost malapit na po sa border ng PAR. So expected na nireport ko na rin yan. Since kahapon ay expected nga nating papasok yan
by Wednesday, this coming week, or ng Thursday po. Kung mas mapapabilis ang pagkilos niya mula bukas ng Monday o Tuesday, maaaring by Tuesday na po ito posibleng pumasok na agad o dumikit sa bordo ng ating Philippine Area of Responsibility. Gaya na ating nire-report since 3 days ago na po o 4 days ago, ay kikilos ito pakanluran at maaaring bahagya itong aangat ng konti at lalapit ito ng bandang Eastern Mindanao o Northeastern Mindanao sa may Surigao del Norte. So, gaya nga natin inaasahan na maaaring mas tumaas ito ng bahagya na lalapit sa may bandang Eastern Visayas or pagitan ito ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. So, maaaring mag-traverse yan mula rito. Kung naalala ninyo, ang kilos ni dating Bagyong Odette ay maaaring halos magiging kapareho nun at magtatraverse ito pa Central Visayas at tatawid dito ng bandang Palawan. Yan ang ating analysis. Ngayon, ay kung sakali may mga ibang computer models kasi na bahagya itong tataas, maaaring tumaas ito, pero ito ay magtatabas sa may bandang Eastern Visayas area. Gaya na ating analysis since noong mga nakaraang araw mga folks. So, gaya na aking sinasabi sa mga taga Eastern Visayas at bandang Eastern Mindanao, medyo bantayan at tutukan maigi itong C95W dahil gaya ng aking analysis ay may maliit na tsansang maging isang ganap na bagyo ito o at least tropical depression mga folks. At kung mangyayari yan at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility this week, kung hindi man mapaaga ng Tuesday, by Wednesday, tatawagin natin sa local name yan na Bagyong Kabayan. Pero nasa tropical depression pa lamang ang sa kasalukuyan nating nakikita mga folks. Ngayon, si 96W natili pa rin malayo pa rin, mahigit sa 4,000 pa rin kilometer, eastern pa rin ito ng Mindanao, naka-sentro itong C96W. So, hindi na muna natin masyado tututukin masyado itong C96W dahil malayo-layo pa. However, wag natin na aalisin ang pagbabantay kay 96 dahil gaya ng aking analysis ito kumikilos din pakanluran mga folks na sabi ko nga ay susunod kay 95W. Probably mga next week o maaaring next weekend pa natin mako-confirm yung significant na development nitong si 96W. So yung pagiging intensification ni 96W this coming weekdays pa natin oobserbahan kung magkakaroon ng significant enhancement si 96W. Ang malinaw lamang ay ito ay kikilos pakanluran. Sa ngayon, ang tututukan natin itong si 95W na posibleng maging si Kabayan o Pre-Kabayan oras na pumasok ito this coming weekdays by Wednesday nga po kung sakali. At manatiling so far hanggang tropical depression lang muna ang nakikitaan natin na posible nitong ilakas pagpasok nito ng PAR by next Wednesday o this coming Wednesday weekdays. So abang-abang na lamang sa mga updates mga folks. At kung titingnan natin sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring, medyo naka-offline po ang ating Global Spectral Model dahil doon sa data feed ni GMA at Pag-asa ay mukhang offline yata. So gaya na aking sinabi kanina lamang baka nagkakaroon sila ng preventive maintenance ngayong linggo habang walang pasok sa ahensya. At kung sisilipin natin sa ating tropical cyclone formation probability in climatological outlook ay lumiliit na po ang tsansa na magkaroon ng mga development ng bagyo hanggang December po yan. So makikitang lumiliit na po o kumukonti na lamang ang mga probability of tropical cyclone development hanggang December na po yan probably. At so far sa ating climatological hazards outlook mula sa NOAA ay natiling mataas ang probability of above 20%, starting 20% pataas na may mga tsansa pa rin may mabubuo tayong mga bagyo ngayong month of November. So hanggang third week na po yan ng bago magkatapusan ng November ay expected pa rin daw na may mga 20% o pataas na may mga tsansa pa rin bagyo na mabubuo. Pero sa ating formation probability in climatological outlook ay kumukunti na lamang o lumiliit na lamang ang portion na magkakaroon ng tsansa na may mamubuo na mga tropical cyclone development. Well, tingnan natin dahil ngayong November ay mayroon mga tayo binabatay na posibleng hanggang 2 bagyo na mabubuo at ito na nga po ay C95W ay according kay GFS ay makikitang kikilos nga ito pakanluran. At gaya na aking analysis, maaaring mag-landfall ito pagitan ng Eastern Visayas o ng Northeastern Mindanao na halos kapareho sa magiging track ni Odette dati ay tatawid yan ng Central Visayas at maaaring tumagos nga yan ng Palawan area. So maaaring ganito magiging kilos niya yan at tatagos ng bahagi Palawan Region.
Ngayon kung bahagya ito tataas, maaaring tataas ito ng bandang Eastern Visayas at tatawid ito ng bandang Mindoro at tatraverse ito ng bandang Mindoro area. Pero malinaw pa rin na mababa pa rin ang track ng kilos ng bagyong ito kung sakali magiging tropical depression these weekdays. Yung tsansa na lumapit ito ng bandang Calabarzon sa ngayon ay maliit pa ang tsansa. Sa magtatanong naman kung tatamaan ba ang Bicol region, sa ngayon ay hanggang Eastern Visayas ang nakikita natin na maaring dumikit itong si 95W. Well, depende na yan sa this coming weekdays kung magbabago ng bahagya yung pagtaas nito at maaring tumama sa may Bicol region. Yan ay ating aabangan this coming weekdays. Dahil medyo nasa labas pa naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility, may pagkakataon pa itong tumaas ng bahagya yung kanyang track forecast. Sa ngayon, ang nakikita lang naman talaga natin na track forecast ay maaaring Eastern Visayas o pagitan ng Northeastern Mindanao at Eastern Visayas ito didikit o maglalandfall at tatawid nga ito ng kanluran ng bansa. Yung kasunod niya, si 96W na itinaas na nga po ay ito kikilos din pa kanluran at makikita nga po natin ay halos sasabay ito sa ikinikilos ni 95W. Pero dahil disorganized pa ang nakikita natin sa ating live satellite imagery ay hindi muna natin masyado tutukan maigi ito. Pero wag natin aalisin ang pagbabantay. Sa ECMWF ay natiling medyo mas mabagal naman ang progress nitong si 95W. At maaaring pagpasok nito ng November 15 sa ating PAR ay nanatili itong nandun sa may pagitan ng ating PAR by November 15 o next Wednesday. Pero ganun din, halos kapareho kay GFS, yung magiging forecast track niya, nakikilos ito pa kanluran. Yung significant na landfall nito, maaaring nga pa rin din sa may Eastern Visayas o pagitan ng Northeastern Mindanao at Eastern Visayas. So inuulit-ulit ko na po para maintindihan ninyo mga folks. Kay Nadjem, which is mas aggressive, makikita nga natin, Eastern Visayas naman ang nagiging tumbok nito or dito tatama muna na bandang Northeastern Samar at medyang magtatraverse ito sa may bahagi ng Southern Luzon area. Then, pinapakitang tatagos nga ito ng Mindoro area. According yan kay Nadjem malayo yan sa pinapakita so far ni GFS at ECMWF. Pero pare-pareho sila na forecast track, napakaluran pa rin ang magiging kilos nito. At kay Icon at GEM ay halos kapareho sa forecast simulation ni ECMWF at GFS. Ibig sabihin lamang mataas-taas na ang tsansa nga na mas tatamaan ang bahagi nito ng Eastern Visayas o pagitan ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. So, tutukan at medyo handa-handa na po tayo. Just in case mga folks, dahil asahan na natin, yan din ang babanggitin ni Pag-asa mga folks. Malinaw yan. At narito naman tayo ang ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, November 12, 2023.
dito na lang ako ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, November 12, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang din mula sa aking Facebook page at sa aking website na www.pinuweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman, especially sa mga lagay ng ating tropical cyclone development at sa ating real time mula sa aking weather station sa Caloocan City at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.